Sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali, BOC Chief Nicanor Faeldon hindi magbibitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan ng mga mambabatas na mag-resign. Sistema at legalidad ng operasyon ng Uber, Grab at U-Hop tinatalakay ng House Committee on Transportation. Pangulong Duterte inatasan ng Bureau of Internal Revenue na paigtingin ang pangolekta ng buwis. Apela ng funeral parlor owner na mabsuelto sa GEQ case, hindi pinagbigyan ng DOJ. Ilang bus terminal sa Pasay City isinara ng MMDA, bus units na out of line in-impound. At presyo ng gulay mula Benguet at Baguio bumaba dahil sa ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Magandang tanghali, nanindigan si Bureau of Customs Chief Nicanor Faeldon na hindi magbibitiw sa tungkulin sa gitna ng panawagan ng mga mababatas na mag-resign. At makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel para sa balitang yan. Aiko. Yes, Lord, magandang tanghali. Pinahayag nga ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon na hindi siya bababa sa kanyang pwesto dahil bahagi ng kanyang misyon ang labanan ang korupsyon sa loob ng ahensya. Anya, marami pa rin siyang natatanggap na mga tawag araw-araw mula sa mga kilalang personalidad upang hilinging mabigyan o mapromote sa pwesto ang kanilang mga inirerekomenda. Hindi anya papangalanan ang mga ito, ngunit apela ni Commissioner Faeldon sa mga ito na tigilan na nila ang kanilang mga hiling dahil pasok pa rin sa uri ng korupsyon ang kanilang ginagawa. Samantala, apela rin ni Faeldon sa mga kongresista na bigyan siya ng pagkakataon na maipresenta sa Kongreso ang managing accomplishment ng Bureau of Customs upang labanan ang korupsyon at maipaliwanag ang mga dapat ayusin upang hindi na maulit pa ang pagkukuslit ng malaking halaga ng droga sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Samantala, haharap mamayang hapon si BOC Risk Management Office Chief Larry Hilario sa hearing ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa naipuslit sa bansa na bilyong pisong halaga ng illegal drugs mula sa China. Mula sa House of Representatives, may report si Grace Cassin, live. Yes, Grace. Floor, sa pagpapatuloy ng pagdinig mamayang alauna ng hapon, nakatakdang ipresenta ng mga kongresista itong si BOC Risk Management Office Chief Larry Hilario. Ito ang sinasabi nga na siya raw ang tumulong sa consignee para mailabas sa mga kargamento na naglalaman ng mahigit 600 kilo ng shabu sa loob ng Bureau of Customs. Sa pagdinig sa Senado noong Lunes, idinidiin ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon si Hilario na umano'y dumuktor sa computer system ng BOC kaya nailagay sa green lane ng EMT Trading kaya hindi na dumaan pa sa verification at inspection ng mga kargamentong dala nito. Si Hilario umano ang nag-iisang may access sa nasabing computer system. Una na rin kinwestiyon ng mga mambabatas ang pagkakapasok ng EMT Trading sa green lane gayong baguhang consignee lamang ito. Pangalawang shipment pa lang ng EMT Trading ang nakumpiskang 5 cylinder na naglalaman ng illegal na droga noong May 26 at ang unang shipment nito base sa record ng BOC ay noong March 21, 2017. Nais din malaman ng mga otoridad kung posibleng illegal na droga din ang nilalaman ng unang shipment ng EMT Trading. Inimbitahan ng komite sa pagdinig mamayang alauna ng hapon sina Department of Finance Secretary Sani Dominguez III, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, PIDEA Director General Isidro La Peña, NBI Director Dante Heran, BIR Commissioner Cesar Dulay, BOC Commissioner Nicanor Faeldon, kinatawan ang EMT Trading at iba pa. Floor, sa pagdinig mamaya, nais ibigyan ng pagkakataon ng mga kongresista itong si Hilario na kunin ang kanyang panig dahil nais nga nilang malaman kung talagang si Hilario ang tumulong sa consignee para maipuslit itong mga kargamento na naglalaman ng illegal na droga. At kung totoo ngang siya, nais malaman ng kongresista kung mayroon pa itong mga kasamahan sa kanyang ginagawang illegal na gawain sa loob ng Bureau of Customs. Floor? Grace kasi nagulat mula sa House of Representatives. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ni dating Pangulo Benigno Aquino III na tila walang nangyari sa anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inisa-isa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang mga nagawa.
o nagawa na sa ilalim ng kampanya kontra iligal na droga ni Pangulong Duterte at ikinumpara ito sa 6 na taon ni dating Pangulong Aquino. Tulad ng pagsuko ng nasa 1.3 million drug personalities, pagkakaaresto sa mahigit na 76,000 drug personalities at pagkakakumpiska sa mahigit 2,400 kilo ng shabu sa unang taon pa lamang ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Abella, malaki na nagawa ng kampanya kontra drug traffickers, subalit ang misyon ay tuluyang tapusin ang problema sa iligal na droga sa bansa. Dagdag pa nito, ang mga pahayag umano ng mga nakalipas na leader tulad ni dating Pangulong Aquino ay may kulay politika. Kasalukuyan tinatalakay ng House Committee on Transportation ang legalidad at sistema ng operasyon ng Uber, Grab at U-Hop. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. Yes, Joan. Yes, Flor, humarap ngayong araw sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mga kinatawan ng Uber, Grab at U-Hop at iba pa mga transportation groups upang muling talakayin na itong issue ng umano'y kawalan ng regulasyon at mga batas na sumasaklaw hinggil sa operasyon ng mga transport network vehicle services sa bansa. Kabilang nga sa mga agenda na pinag-uusapan ngayong araw ang sistema ng accreditation ng mga transport network company na ibinibigay sa mga driver at operators na naisumali sa Uber, Grab at U-Hop, gayon din ang legalidad ng kanilang operasyon. Kasama rin sa mga binubusisi ng mga mambabatas kung ano ang mga requirements, guidelines at pamantayang itinutupad ng LTFRB sa mga transport network company, gayon din sa kanilang mga pasahero. Bago pa nagsimula ang tanungan nila, pinatayo at pinanulpapunan ng komite ang mga opisyal ng Uber, Grab at U-Hop. Mga nailalahad dito ang mga detalye para katotohanan lamang. Nang tanungin ng chairman ng komite ang mga TNC, lumabas na umaabot na sa mahigit 52,000 ang kasalukuyang miyembro ng Grab, habang nasa 66,000 na ang Uber at nasa higit 1,300 naman ang U-Hop. Lubhang malayo ito sa mga dati nang idineklarang bilang ng mga accredited vehicles sa LTFRB, kung saan umaabot lamang noon sa halos 56,000 ang kabuuang bilang ng mga sasakyang miyembro na ng mga TNC. Labis namang ikinagulat ni LTFRB Chairman Delgra ang nasabing mga bilang at muling pinigyang diin na dati pa nila ikinagutos sa mga ito na suspindihin na ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon. Ibinunyag rin ng LTFRB na sa kabila ng kanilang suspension order nito lamang July 26, natuklasan nila na hindi sumunod ang Uber at patuloy pa rin ang accreditation sa mga bagong aplikante. Sa mga oras na ito, Flor, ay patuloy ang isinasabang pagdinig at pagkwestiyon ng mga mambabatas sigil na dito sa operasyon at sistema ng mga TNC sa bansa. Flor? Joan Nano, nagulat mula sa House of Representatives. Sa iba pang mga balita, nagpulong kanina umaga ang permanent representatives to the ASEAN kaugnay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting na binuksan na ngayong araw sa Philippine International Convention Center o PICC. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Bilang chair ng ASEAN 2017 ang Pilipinas pa rin, tayo pa rin ang mamumuno at mangunguna sa gaganaping Foreign Ministers Meeting at related meetings ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gaganapin dito sa Pasay City hanggang sa susunod na linggo, August 8. Ang tema pa rin ng pulong ng ASEAN, Lakay, ay Partnering for Change, Engaging the World, kung saan binibigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa tungo sa kaunlaran ng ASEAN community. Kaninang umaga, nagpulong ang mga miyembro ng Committee of Permanent Representatives to the Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Philippine International Convention Center or PICC. Pinamunuan na nito ng Permanent Representative of the Philippines to the ASEAN na si Ambassador Elizabeth Buensuceso. Bahagi ito ng preparatory meetings bago ang ASEAN Foreign Ministers Meeting and related meetings na sisimulan sa August 5. Si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang uupong chair ng ASEAN Ministers Meeting at kasama naman ang bansang Canada. Siya rin ang mamumuno sa ASEAN-Canada Post-Ministerial Conference. Maliban dito, makikibahagi rin ang kalihim sa pulong ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights at sa Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Commission. Lahat ng ito, Lakay, ay gaganapin hanggang August 8 sa Philippine International Convention Center o PICC. Lakay, mamayang gabi nga ay magkakaroon ng welcome dinner para sa mga senior officials at delegado ng ASEAN na naririto na sa bansa. Gaganapin yan sa Blue Leaf sa City of Dreams mamayang gabi.
Yan muna latest, balik sa iyo Lakay. Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Pasay City. Nag-deploy ng libu-libong pulis ang PNP NCRPO para magbigay nga ng seguridad sa pagbubukas ngayong araw ng 50th Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers Meeting sa PICC. Narito ang report ni Rosalie Cos. 1,700 delegado ang inaasahang darating sa bansa para sa 7 araw na 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting na magsisimula ngayong araw. Kasama rito ang 27 foreign ministers ng mga bansang kabilang sa ASEAN at dialogue partners nito. Ayon kay NCRPO Police Director Oscar Albayalde, nasa 13,000 uniform personnel at higit 1,000 tauhan ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang idineploy sa Parañaque, Pasay at Makati City. Ito ay upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lugar habang isinasagawa ang international event. The preparations have been made since last year. I think with all our efforts, we are very much ready to secure the leaders, yung mga ministers coming here. Wala namang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ang pulisya sa ASEAN. Subalit nakabantay ang PNP intelligence operatives sa ilang miyembro umano ng Alex Bongcayaw Brigade na nagbalik Islam. Avoiding here is any incident, even outside the venue, like what happened before doon sa Quiapo. That's why we have this target hardening measures that we conduct all over Metro Manila. Inaasahan namang makikibahagi si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hinatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bureau of Internal Revenue kay BIR na paigtingin ang pangungulekta ng buwis na magagamit sa rehabilitasyon sa mga naapektuhan ng kalamidad at Marawi crisis. Mula sa Malacanang, nagbabalik si Rosalie Cos. Live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Ngayong araw ay pagdiriwang ng 113 anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue at si Pangulong Rodrigo Duterte ang mangunguna rito mamayang hapon. Subalit kahapon pa lamang pagkagaling sa Davao City, binilinan na ng punong ehekutibo ang BIR Commissioner na si Cesar Dulay. Kasama sa ipinatawag sa pagpupulong sina Commissioner Dulay at Finance Secretary Sunny Dominguez, nais na paigtingin ni Pangulong Duterte ang pangungulekta ng buwis ng BIR. Ito ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamahalaan lalo na sa panahon ng kalamidad at sa nagpapatuloy na suliranin sa Marawi City. Batay sa ulat ng Department of Finance, mula July 2016 hanggang May 2017, 2.09 trillion pesos ang revenues ng pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. 55 establishmento rin ang naipasara ng BIR sa ilalim ng Oplan Kandado sa parehong period dahil sa hindi pagsunod sa basic tax requirements at iba pang paglabag. 209.71 million pesos din ang nakolektang penalties sa mga sumusunod sa tax rules. Samantala, Lakay, pagkatapos ng BIR event, patungo rin si Pangulong Duterte sa Camp Aguinaldo para pangunahan ang 26th anniversary ng Bureau of Fire Protection. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat muli, Rosalie Cos, mula sa Malacanang. Hindi na palalawigin pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa Mindanao kahit pa na-extend ang martial law sa rehiyon. Narito ang report ni Maki Libradillo. We were limited in automatically extending it as well. Kasi malinaw po sinasabi sa Price Act, the price freeze cannot be more than 60 days. Nagdesisyon ang Department of Trade and Industry at iba pang sangay ng pamahalaan sa isinagawang National Price Meeting kahapon na wag nang palawigin pa ang unang ipinatupad na price freeze sa Mindanao. Ito ay umiral kasabay ng martial law declaration ni Pangulong Rodrigo Duterte sa rehiyon dahil sa kaguluhan sa Marawi City. Ayon sa DTI, wala na silang namomonitor na posibleng maging sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto. Wala rin anilang nakikitang kakulangan sa supply ng prime commodities. From what we've seen, even without any price freeze, yung reported prices, walang reported increases. Parang ang report kanina, stable. Ngunit ayon sa DTI, mahigpit nilang babantayan kung ipinatutupad sa mga pamilihan sa Mindanao Region ang mga itinakdang suggested retail price ng mga produkto. Ito ay upang matiyak na hindi maabuso ang mga consumer. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasig City.
Dinismiss ng Department of Justice o DOJ ang apela ng funeral parlor owner na maabsuelto sa kaso ng negosyanteng Koreano na si Ji Ju. Nasa telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng ulat. Roderick. Yes, Roderick. Hindi nga pinagbigyan ng Department of Justice ang apela ng dating pulis na si Gerardo Santiago na maabsuelto sa mga kaso kaugnay ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si G.F. Ju. Dinismiss ng DOJ ang petition for review ni Santiago at pinagtibay ang naunang mga resolusyon kung saan kasama siya sa mga kinasuhan bilang aksesory o kasabwat sa dukot sa negosyante. Ayon sa DOJ, hindi na isampa sa tamang panahon ang apela ni Santiago at kulang ito sa mga requirements. Si Santiago ang may-ari ng punerarya sa Caloocan City kung saan dinala ang mga labi ng biktima bago ito sinunog sa isang crematorium sa La Loma. Nakatakda namang simulan ng Angeles City Regional Trial Court ang pagliliti sa kaso sa darating na Setyembre. Ella? Maraming salamat, Roderick Mendoza, live mula sa Maynila. Samantala, bumaba ang presyo ng gulay mula sa Benguet at Baguio matapos ang pananalasa ng bagyong Goryo at Waning. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero, live. Yes, Grace? Yes, Ella, magandang tanghali. Tuluyan nang bumaba ang presyo ng mga gulay na nanggagaling sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay Agot Balanoy, spokesperson ng League of Association La Trinidad Vegetable Trading Post, iyan lamang sa mga gulay na bumaba bago ang bagyo, gaya ng patatas na dating 55 pesos kada kilo, ngayon 30 hanggang 40 pesos na lang. Ang carrots na dating 45 pesos kada kilo, ngayon 20 to 23 pesos kada kilo. Ang repolyo, wombok at pechay na dating 20 pesos kada kilo, bumagsak ng 10 to 16 pesos per kilo. Maging ang sayote mabibili ngayon ng 5 to 6 pesos kada kilo na lamang. Aniya, ito ay dahil sa sabay-sabay ang pagdating ng mga inaning gulay nang mabuksan ang ilang national roads patungo sa La Trinidad Trading Post. Tiniyak nito na hindi magkukulang ang supply ng mga gulay na nanggagaling sa nasabing probinsya. Dagdag pa nito na balanse lamang ang sitwasyon sa ngayon dahil kaunti lamang ang binibili ng mga vegetable buyers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya masusuplayan nila ang lahat ng mga mamimili. Samantala, Ella, sarado pa rin ang Shilan Bickel Road sa La Trinidad Benguet, maging ang Akop Kapangan Kibungan Bacon Road, Tabuk Banawi Road, Junction Talubin Barlig Natunin Paracelis. One lane passable naman ang Tawang Ambyong Road, Baguio City Limit, Santo Tomas Road, Banawi Hungduan Benguet, Boundary Road at Baguio Bontoc Road na Matic section. At yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Susunod, akyat bahay na binugbog ng mga residente, tinulungan ng UNTV News and Rescue sa Quezon City. 5 hinihina ng drug pusher, arestado sa bypass operation sa Barangay Tatalon, Quezon City. Pilipinas, may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng HIV infection sa Asia. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang binatilyon na bugbog o binugbog matapos mahuli ng mga residente sa Barangay Pag-asa, Quezon City na nagtatangkang magnakaw. At ang isang high school teacher na nasaktan sa aksidente sa pampasayan ng jeep kaninang madaling araw. Narito ang report ni Renante Ponte. Namimilipit sa sakit ang 52 anyos na teacher na si Rowena Amor nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa loob ng tricycle alas 5 kaninang umaga. Agad ini-assess ng grupo si Aling Rowena, nilapatan ng pangunang lunas at isinugod sa Capital Medical Center. Ayon sa kasamang pasahero ni Rowena, bigla na lamang bumangga ang truck sa sinasakyan nilang pampasaherong jeep sa Philan Street Corner, Tandang Sora, Quezon City. Sumakay po kami dyan sa nakabang na jeep. Tapos nung upo namin ng pagkaupo, sir, bigla na lang, kala ko binaksak yung aming sakyan Doon na subasob na kami. Pagtakbo ko po rito, bigla na lang bumuksan yung siding. Nakalock po, sir, kaya lang baka bumigay yung lock niya. Samantala, bugbog sarado ang 16 anyos na si Daniel Cortez matapos mahuli ng mga residente sa Barangay Pag-asa, Quezon City sa tangkang pagnanakaw. Ayon sa mga residente, 4 na lalaki ang pumasok sa kanilang bahay pasado alas 2 kaninang madaling araw.
Sakto namang may nagising, kaya pinagtulungan nilang hulihin ang mga ito. Nakatakas ang 3 iba pa na hindi nakilala sakay ng motorsiklo, ngunit nasukol si Cortez. Sinabi pa ng may-ari ng bahay na ito na ang ika-4 na pagkakataon na pinasok ng grupo ang kanilang bahay. Marami na umanong gamit ang nakuha sa kanila na nakuna naman ng CCTV camera. Aminado naman ang sospek sa krimen at itinuro sa mga opisyal ng barangay kung sino ang kanyang mga kasabwat. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team, ay dinala na sa Quezon City General Hospital si Cortez. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang babaeng motorcycle rider na naaksidente sa Quezon City kanina madaling araw. Narito ang report ni Rajel Adora. Sugatan ng isang babaeng motorcycle rider matapos na maaksidente sa West Avenue, Quezon City pasado alas 12 kaninang madaling araw. Kwento ng biktima na si Laika Mesias, 21 anyos. Papasok na sana siya sa trabaho sakay ng kanyang motorsiklo. Ngunit nang papaligo na sa kanto ng West Avenue ay nawalan ng kontrol sa motorsiklo at tuluyan ng tumumba. Ayon naman sa mga pulis na nasa lugar ng mangyari ang aksidente, posibleng dahil sa madulas ang kalsada kaya't na out of balance ang motor ng biktima. Nagdamo ng ilang gasgas sa kanang braso at kanang tuhod si Laika na agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Tumanggi namang magpadala pa sa ospital ang biktima at dumiretso na sa pagpasok sa trabaho. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Isinara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang bus terminal sa Pasay City na walang business permit. Inimpound din ng MMDA ang mga bus na out of line. Makakusap natin sa telepono si Maki Libradilla para sa balita. Maki? Yes, Floor, nagsagawa ng joint operation ng MMDA, LTFRB at Pasay BPLO kaninang umaga sa Pasay City. Sa pangunguna ni MMDA Chairman Danilo Lim, agad na isinara ang Bragais Terminal, St. Jude at St. Rafael Terminal na walang mga business permit. Ayon kay Lim, kumukuha ng parking permit ang mga ito pero kinalaunan ay ginagawa na ring terminal ang mga parking area. Matagal na umano nilang pinagbigyan ng mga ito para makapag-comply sa mga requirements, subalit hindi pa rin sumusunod. Inimpound din ang 2 bus na naabutan sa mga terminal. Samantala, inimpound din ng 4 pang bus na out of line naman ng ang bus ng Don Aldrin na may biyaheng Cavite. Magbabayad ng 6,000 pesos na penalty ang may-ari ng terminal at 3 buwang mananatili sa Tumana, Marikina impounding area ang mga bus na nahuli. Paliwanag ni Chairman Danilo Lim, malaki ang epekto ng mga illegal na terminal na ito out-of-line buses sa pagsikip ng trapiko sa EDSA dahil hindi sila sumusunod sa nose-in, nose-out policy ng MMDA. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Floor. Maki Libradilla, nagulat mula sa Pasay City. Nagtipo ng ilang motorcycle group sa harap ng Senado upang protestahin ang panukalang pag-i-issue ng malaking plaka sa mga motorsiklo. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Nel? Nagbanta ang ilang motorcycle rider group na magsasagawa ng sunod-sunod na protesta laban sa isinusulong na Senate Bill No. 1397 o ang Motorcycle Crime Prevention Act, kung saan sa harap ng Senado ngayong umaga nagprotesta ang Bulacan Motorcycle Rider Confederation. Ayon kay Robert Carrillo na Pangulo ng BMRF, hindi kinonsulta ang kanilang sektor sa pagpapasa ng Senado ng panukalang batas. Nito lamang nakaraang linggo nakapasa sa third and final reading ng Senado ang panukala, kung saan sa ilalim ng panukalang batas na isinusulong ni Senator Richard Gordon, aatasan na magkaroon ng mas malaki at reflectorized ang plaka o license plates ng lahat ng mga motorsiklo at scooters. Layo nito na madaling mabasa ang plate numbers at matukoy ang mga riding in tandem criminals. Magiging mandatory ng Land Transportation Office na gumawa ng color scheme ng mga plate numbers sa bawat rehiyon upang agad na matukoy kung saang rehiyon ito nakarehistro. Sino mang nagmamaneho na walang plate number ay maaaring makulong na mula 4 na buwan hanggang 2 taon at magmulta ng 50,000 hanggang 100,000 pesos. Kung ito ay intentional na ginamit sa isang krimen, maaaring makulong ang gumamit ng motorsiklo ng 12 taon hanggang 20 taon sa ilalim ng revised penal code. Ella? Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Pasay City. Nangunguna
Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Narito po ang report ni Aiko Miguel. 95% sa 270,000 na bagong HIV cases sa buong mundo ay galing sa Asia, batay sa ulat ng UNAIDS. Ang labis na nakakabahala dito, nangunguna na ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng sakit sa mga Asian nation. Ayon pa sa UNAIDS, tumaas ng 140% ang kaso ng mga nagpositibo sa bansa mula 2010 hanggang 2016. 83% nito ay kinabibilangan ng mga lalaki na nagkaroon ng sexual contact sa kapwa lalaki. From 2010 to 2016, unfortunately, Philippines is among the highest, the fastest growing epidemic in Asia and the Pacific, together with Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Papua New Guinea, Bangladesh, among others. Ayon naman sa ulat ng Epidemiology Bureau ng DOH, nasa 1,098 na bagong HIV cases sa bansa mula Enero hanggang May 2017. Araw-araw nasa 29 ang naitatalang bagong kaso nito. Kaya naman pinalakas pa ng DOH ang mga hakbang upang mapigilan ang paglaganap ng sakit. We would like all persons with risk behavior to be able to go for testing, and we're expanding the test and treat hubs across the country. Maaari na magtumawag sa DOH hotline para sa mga katanungan ukol sa mga programa ng pamahalaan kontra HIV. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng Department of Health o DOH na umaabot na sa halos 300 ang kanilang natulungan na gusto nang tumigil sa paninigarilyo sa pamamagitan ng Quitline. Nagbabalik si Aiko Miguel. Mula nang ilunsad ang DOH Quitline noong June 19, nakatanggap na ito ng 284 calls mula sa mga naisang tuluyang matigil sa paninigarilyo. Bilang inisyal na solusyon ay binibigyan ng mga health expert ng payo ang mga caller kung paano labanan ang kanilang adiksyon sa nicotine. Sa tala ng DOH, 20 hanggang 30 tawag ang kanilang natatanggap bawat araw mula sa mga smoker. Sa ngayon, inoobserbahan pa ng DOH ang success rate ng Quitline na bukas 24 oras. In fact, I think it will take about 6 months to 1 year before we can document. Bukod sa DOH Quitline, mayroon ding nagtutungo sa mga cessation clinics ng DOH. Binibigyan din ng mga ito ng payo at alternatibong paraan upang maiwasan na ang kanilang bisyo. Sinasailalim din sila sa mga replacement therapy. Samantala, wala pang hawak na datos ang Health Department kung ilan na ang nahuling lumabag sa nationwide smoking ban simula nang ipatupad ito noong July 23. I don't have that data, but that is the system that we have adopted. As soon as we have reports of certain LGUs not implementing the EO, then we call the attention of the ILG. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Arestado ang 4 na babae at isang lalaki sa drug bypass operation sa barangay Tatalon, Quezon City kagabi. Narito ang report ni Rachel Adora. Matapos ang mahigit isang buwang pagmamanman, nagsagawa ang Quezon City Police Station 11 ng buy-bust operation laban sa 5 hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa barangay Tatalon, Quezon City pasado alas 10 kagabi. Arestado sina Carol Mercado, Emeline Badwa, Catalina Mercado, Maria Cristina Guevara at Jimmy Apolinto. Ayon sa otoridad, matagal nang nasa watchlist si Carol na kamakailan lang ay nakulong na rin dahil sa droga. Kumukuha umano ng droga ang mga suspect sa isang alias Dagul. Inamin naman ng mga suspect na gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Ayon naman sa isa sa mga suspect, may banta sa kanilang buhay kung kaya't patuloy sila sa kanilang gawain. Natatakot po kaso po papatayin din po ako. Papatayin kanina? Dagul din po. May pinatay na po kasi yun dun eh. Na-recover sa mga suspect ang 11 sachet ng hinihinalang shabu na tinataya nagkakahalaga ng 5,000 piso, ilang drug paraphernalia, 1,600 cash at 200 pesos buy-bust money. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang barker ng papasero jeep ang natagpong patay sa isang creek sa Commonwealth Avenue. At samantala, 2 hinihinalang hold-upper ang napatay ng mga polis sa pursuit operation sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang report ni Reynante Ponte.
Nagbabaril ng 3 lalaki na sakay ng motorsiklo ang jeepney at taxi barker na si Virgilio Reyes, 27 anyos, pasado 1:00 kaninang madaling araw. Ayon sa saksi, nakatambay ang biktima kasama ang 2 nitong kaibigan sa tapat ng Loyola Heights Memorial Chapel nang lapitan ng mga sospek. Mabilis na nakatakbo ang mga kasama nito habang tumalo naman si Reyes sa creek kung saan siya inabutan ng mga sospek. Ayon sa kawani ng barangay, kilala umanong gumagamit at nagtutulak ng iligal na droga ang biktima. Pag may mga parking dito, yung pumitik ng mga side mirror, sa salamin ng mga popsi ng mga pag may burol dyan. Samantala, patay din ang 2 hinihinalang holdupper na nakipagbarilan sa mga pulis sa barangay Holy Spirit pasado 2:00 ng madaling araw. Nagpapatrolya ang mga tauhan ng Quezon City Police nang humihingi sa kanila ng tulong ang isang biktima ng pagnanakaw. May nakita kaming 2 tao na sinisipa yung isang tao na nakamotor din. 2 pong taong nakamotor at sinisipa yung isa. Ang sabi po ng biktima hinold up daw po siya at may dala raw pong baril yung 2 tao na yun. Agad nilang isinama ang biktima at hinabol ang mga sospek na sakay ng motorsiklo. Nakipagbarilan umano ang mga ito sa mga pulis nang makorner na sila. Na-recover sa mga sospek ang sling bag na pag-aari ng biktima at 2 .45 kalibre na baril. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang isang snatcher matapos makipagbarilan gamit ang sumpak sa mga pulis sa Maynila kagabi. Narito ang report ni Acer Cadapan Jr. Dead on the spot ang notorious na snatcher na si Jinggoy Bajolo, 26 anyos, nang makipagbarilan ng mga otoridad sa ilalim ng MacArthur Bridge sa Loton Ermita bandang 10:00 kagabi. Bago ito, isang lalaki ang hinablutan umano ng cellphone ng suspect. Tiempo na nakaantabay ang 2 pulis sa di kalayuan kung kaya't agad na nakapagsumbong ang biktima at tinugis ang suspect. Nang magpang-abot ang mga ito ay pinaputukan umano ng suspect ang mga pulis gamit ang isang sumpak. Napilitan namang gumanti ang mga otoridad sa suspect na nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa tiyan at ikinasawi nito. Ayon sa otoridad, nasa drug watchlist din si Jinggoy at itinuturing na notorious na snatcher sa lugar. Saktong-sakto dahil lagi naman tayo may pulis doon sa may KKK, gawa ng yung City Hall at saka yung labasan ng SM Manila. Yung mga doon lahat sumasakay Kaya lagi ako may naka-standby doon na pulis doon sa area na yun. Na-recover kay Jinggoy ang sumpak o improvised handgun, 2 sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid na ating kasambahay na si Fima Salonga Gloria. Mayapawag to, Fima. Dakala salamat lakay at mayapawag to ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Perada nening Philippine Army 7th Infantry Division king 4th Ramon Magsaysay Nueva Ecija ding gamit daapan digma bilang pamigaganaka kingadwang pulot siya ma-founding anniversary na nini. Ining report ng Danny Munar. Tiniyak ng pamunuan ng 7th Infantry Division ng Philippine Army na nakahanda ang kanilang hanay laban sa mga terorista o anumang grupo na balak maghasik ng kaguluhan sa lalawigan. Ito ang naging pahayag ni 7th Infantry Division Commanding Major General Angelito De Leon sa kanyang talumpati kasabay ng paggunita ng kanilang ika-29 na anibersaryo sa Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija kahapon. Dito ipinarada ng militar ang kanilang gamit pandigma, kabilang dito ang K9 Security Bomb Squad, ilang sasakyan at clearing operation at rescue team para sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Major General Angelito De Leon, mahigit 100 sundalo na ang kanilang pinadala sa Marawi laban sa mga Mauti Group na pandagdag sa puwersa ng gobyerno. Bilang Rapid Deployment Force ng Philippine Army ay naka-alerto din ng ilan sa mga batalyon natin kung kakailanganin pa. Pero sa ngayon, ang ating tropa na nandun ngayon ay ang 72nd Division Recon Company. Bagamat tuloy-tuloy ang bakbakan sa Marawi, nais din tutukan ng general ang giyera laban sa New People's Army na nagdudulot ng kaguluhan at pananakot sa taong bayan. Noong nakaraang buwan, inatake ng mga umano'y miyembro ng NPA ang national security ng Pangulo sa isang checkpoint sa Arakan, North Cotabato. Well, tuloy-tuloy naman ang ating operations para maprotektahan ang ating mamamayan at ang mga pasilidad natin
para hindi magkaroon ng oportunidad ang New People's Army to conduct terroristic action, lalong-lalo na yung kanilang burning pagka hindi nag-accede sa kanilang extortion activities. Pinayuhan din ang mga sundalo na huwag sirain ang kanilang magandang imahe, lalo na ang karangalan at dignidad ng kanilang tropa dahil hindi maiiwasan na may ilang abusado umano sa kanilang tungkulin. Maybe it is only but a few scalawags or misfits who destroy the image, the noble image of our men and women in uniform, kapulisan at kasundaluhan. Yung image ng mga bata na napakataas, ang pagtingin nila, iniidolo nila, ating mga kasundaluhan, dapat po ito ay manatili. Samantala, pinarangalan naman ang 20 sundalo at individual sa kanilang natatanging galing at katapatan sa kanilang tungkulin. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Pasik na nga pa ning lokal na gobyerno ng Davao City ng anti-drug operations king Balen. Bilang makisang metong naniniking kampanya ng Presidenteng Rodrigo Duterte ay ilako ang illegal na droga king bansa. Metong nga ordinansa ing isusulong na ning lokal na gobyerno bang pasiknangan pa ing pamagbante kareng coastal area king Davao City aalida pa agamit entry points ning illegal drugs. An ordinance authorizing the barangay captain or the barangay functionaries to monitor and inspect bangkas, kanang mga baruto, bangka used by the fishermen, including private ports for possible entry of contraband, drugs, and items to be used on rebellion. Patuloy ang pamanyatang ning sao para kareng biktima na ning lindol king Kananga, Leyte, Ampong, Ormoc City. Hanggang ngayon ni makatok ng laparin deng apektado king lindol kareng tent. Bag mabawasan ning problema king Danum, memyaya ing Takruo, Tacloban City Rescue Units, ang mineral water Ampong container king evacuation center king Kananga, Leyte. Memyela naman produktong saging, guli, Ampong root crops ing Region 8 Alliance of Farmers, Fisher Fox, Women and Youth Association ng Ormoc. Memyela namang relief goods, hygiene kits, Ampong solar lamps king Tent City deng pribadong organisasyon king Barangay Lake Danau, Kabawaan, Ampong Tungonan. At siya din kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Bibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga, Gloria. Bukod sa mga kabataan, sumabak din sa idinaos na Discovery Audition ang mga ka-senior citizen natin sa Cebu. Narito report ni Leslie Longbowen. Age doesn't matter pagdating sa pag-awit. Ito ang pinatunayan ng ilang mga senior citizen na sumabak sa Discovery On-Ground Audition sa Cebu. Sa unang bigay pa lang ng 62-year-old na si Keloy Pardillo, nagpalakpakan na agad ang mga manonood. Ilang beses nang nagkampiyon si Lolo Keloy sa singing competition sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa ibang bansa. Nakatulong ang pagiging batak niya sa trabaho bilang martial arts instructor at bodyguard ng mayor ng isang lugar sa Cebu para mapanatili ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit pagdating sa boses, ang kanyang sikreto, hindi uminom ng alak, walang sigarilyo. Siyempre yung boses, permanente yun. Kahit mataas yung edad mo, ganoon pa rin. Ito rin ang prinsipyo ng property agent na si Crispin Aguilar na dating singer at band vocalist. Back when I was a child, before life removed all innocence, my father would lift me high. Sa mga katulad na edad 67, talagang may sarili mo kasi marami ka pang maaabot sa buhay mo. Sina Lolo Keloy at Crispin ay ilan sa patunay na ang pag-aalaga sa katawan ay pag-iingat rin sa talentong ibinigay ng may kapal. I'd play a song that would never ever end. How I'd love
Leslie Lomboen, UNTV News and Rescue, Cebu City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. Lakay, kung hindi tayo masama doon sa Hindi ako kasali kahit isang doon. araw lang ang movie ni Kuya, pwede na tayo Pwede doon. kayo doon. Abangan nila. Okay. UNTDC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.